Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito naman po ako'y nagbabalik sa aking YouTube channel, I am Purikit Vlog mo. Ito naman po, siya nga po pala, shoutout po sa inyong lahat dyan, lalo na dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Gumasano ang ating mga karatig bayan dito katulad ng Saudi Arabia. Diyan po ako nagmula sa Saudi Arabia at matagal din ako dyan nagtrabaho sa Saudi Arabia. Kaya malaki po ang aking ambag sa ating pamahalan ng bansang Pilipinas. Ito na nga po, pag-uusapan na po natin ang tungkol dito kay Sara Duterte. Yan, si Sara Duterte na naman. Sikat ito si Sara Duterte kasi pagka siya nagagalit, wala siyang pakundangan, dire-diretso siya. Parang hindi niya muna iniisip kung ano ang kanyang mga maling hakbang at yung mga tawag ito, yung mga vlogger na kanyang mga kakampi hinuhulog sa kamunoy. O, di nga? Ito nga po, nagsampa na po ng reklamo itong si Larry Gadon na patatanggal niya ang kanyang pagka-lisensya sa kanyang pagka-abogado. Ewan ko ba kung abogado ba talaga o hindi. Kasi yung kanyang pagka-abogado hindi na iniisip. Kaya marami siyang haharapin na mga pasabog para siyang pinagpipiestahan na ngayon. Aba, Sara, sikat ka na ngayon dito sa social media, pero ang utak mo wala. Kulang ka sa mga idea, di ba? Katulad yung mga binitawan mong salita kay Ferdinand Marcos, kay Lisa sa ating First Lady, pati yung sa ating speaker na si Martin Romualdez, na pagpapatayin mo sila at meron ka ng inutusang tao, kung sakasakali man ikaw ay papatayin. Tama ba yan? Pagkatapos ngayon, dinidinay mo. Aba, hindi ganyan. Kailangan lumabang ka. Panindigan mo yung mga sinabi kung talagang ikaw ay abogado. Abogado ka nga ba? Pagkaalam ng mga taong bayan, parang utak biya ka. Hindi malaman kung saan ang gagaling ang iyong mga galit. Di ba? Tignan mo ano nangyari sa iyo, pinagpipiestahan ka lang ngayon sambayan ng Pilipino na, ewan ko nga ba, katulad nito, di ba? Kung sakaling lalaban ka ng presidente, tapos ang first gentleman mo, si Mans Carpio, ikaw napakasama mong tao, walang hiya kang babae, anong klase kang maghihahawak ng Pilipinas, hindi ka karapat dapat. Tapos ang iyong first gentleman, isang drug lord. Diba? O paano ngayon yan? Sinong maniniwala sa iyo? Walang maniniwala sa iyo kasi ang dami nagsasampa sa iyo ng kaso. Yung mga NBI. Sige nga, kamukha to, yung GOJ. Hinihingi ka ng paliwanag kung ano mga dapat mong ipapaliwanag sa NBI. Hindi ka naman sumusupot. Nasaan ka? Marami kang alibis, marami kang katuwiran na sinasabi. Dapat panindigan mo kung ano man ang sinabi mo sa taong bayan. Kasi nakikita ka Kitang-kita ka sa show, kitang-kita ka sa video. Pagkatapos i-deny mo, magpakatao ka, magpakatotoo ka. Maraming mga vlogger na mga Marcoses na vloggers na ipapanalo ka nila na ikaw ay isa kang sinungaling. Sige nga. O di ba? Si Larry Gadon, naku, mahusay na abogado yan. Harapin mo sila. Huwag kang tumakbo. Tapos nababalitaan ko pang tatakbo ka raw yata.
magtatago ka. Huwag kang magtago. Harapin mo ang iyong mga kaso para malaman namin kung anong klase ka talagang abogado o abogaduhan lang. Wala kang utak. Utak biya ka. Hindi ka karapat-dapat sa taong bayan. O, kasi ang interes mo lang magnakaw sa kaban ng bayan. Tignan mo, ngayon sinasabi mo, naka-ready na ang iyong mga abogado. Bakit? Ready ka na ba? Sige lang, ipagpatuloy mo yan ang iyong mga laban. Tsaka yung tatay mo, ang sabi, padadala ka ng pera para mga pambayad sa iyong mga abogado. Yan ba ang walang kapera-pera? Mismong sa Pinas, sinabi niya sa camera, wala siyang pamasahin papuntang Manila. O ngayon, nabubuking kayo sa mga kasinungalingan ninyo. O paano po? Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Paki-share po at paki-like ang aking YouTube channel at paki-pindot po ang button icon. Maraming salamat po. Bye-bye!